Kung titingnan ang trade na ginawa ng Detroit Pistons at Memphis Grizzlies ngayong araw, malinaw na may magkaibang layunin ang dalawang koponan. Ipinadala ng Detroit si Isaiah Stewart kapalit ng 3 future second round picks, ngunit higit pa rito ang dahilan ng kanilang desisyon. Ang pangunahing motibo ng Pistons ay ang pagbawas ng salary commitment at pagbubukas ng mas malaking flexibility para sa roster nila sa off-season. Si Stewart ay may natitira pang kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 15 million kada season, kaya ang pag-alis niya ay nagbibigay ng karagdagang espasyo para sa Detroit upang habulin ang iba pang manlalaro na mas babagay sa direksyon ng koponan sa paligid ni Cade Cunningham. Bagamat mahalaga si Stewart sa Pistons sa nakaraang mga taon, mayroon na silang mas malinaw na sentro ng kanilang frontcourt sa katauhan ni Jalen Duren. Nariyan din ang iba pang big men na maaaring sumalo ng mga minutong iiwan ni Stewart. Dahil dito, nakita ng front office na maaari nilang isakripisyo ang isang quality rotation player kapalit ng financial flexibility at karagdagang draft assets. Para naman sa Memphis Grizzlies, ito ay isang napakagandang acquisition. Hindi nila kailangan ng superstar mula sa trade na ito. Ang kailangan nila ay isang matigas, physical, at depensibong manlalaro na kayang gumawa ng maruruming trabaho sa loob ng court. Eksaktong iyon ang dala ni Isaiah Stewart. Kilala siya sa buong NBA bilang isa sa mga pinaka-agresibo at pinakamatitinding interior defenders. Hindi siya umaatras sa pisikalan, mahusay siyang mag-set ng screens, lumaban para sa rebounds at protektahan ng rim. Isa sa pinakamalaking problema ng Memphis noong nakaraang season ay ang rebounding at frontcourt depth. Nang magkaroon ng injuries at kakulangan sa ilalim, naging mahirap para sa kanila na kontrolin ang pintura. Sa pagdating ni Stewart, magkakaroon sila ng isa pang maaasahang katawan sa harap ni Zach Edey. Maaari siyang maging backup center o kaya'y makasama sa mga maliliit ngunit mas physical na lineups. Ang mas exciting pa rito ay ang potensyal na kombinasyon ni Zach Edey, Cameron Boozer at Isaiah Stewart. Isipin mo ang isang frontcourt na may sukat, lakas at depensa. Si Edey ang traditional rim protector at rebounder, si Boozer ang versatile modern forward, habang si Stewart naman ang enforcer na handang makipagsabayan sa kahit sinong big man sa liga. Dahil dito, posibleng maging isa ang Memphis sa mga pinaka-physical na koponan sa NBA sa susunod na season. Sa kabuuan, mukhang win-win trade ito para sa dalawang panig. Nakuha ng Detroit ang salary flexibility at mga draft asset na kailangan nila para sa susunod na hakbang ng kanilang rebuild at contention plan. Samantala, nakuha naman ng Memphis ang isang battle-tested na 25-year-old na frontcourt player na eksaktong tumutugma sa kulturang nais nilang ibalik. Kung magiging healthy si Isaiah Stewart, may malaking tsansa na maging isa siya sa mga paboritong manlalaro ng Grizzlies fans at isa sa pinakamahalagang role players ng koponan sa darating na season. Samantala, dumating ang Golden State Warriors sa NBA draft noong Miyerkules ng araw dala ang ika-11 pick at gaya ng inaasahan ng marami, pinili nila ang forward ng Michigan na si Yaxel Landeborg. Mabilis na nabanggit ang pangalan ni Stephen Curry matapos siyang mapili, ngunit hindi dahil sa dahilan na inaasahan ng lahat. Nang tanungin tungkol sa pagsasama nila ni Curry sa Warriors, nagbigay si Landeborg ng sagot na hindi ikinatuwa ng ilang tagahanga ng Dubs. Isa itong full circle moment para sa akin, sabi ni Yaxel Landeborg sa kanyang media availability pagkatapos ng draft. Lagi ko itong sinasabi tuwing tinatanong ako tungkol dito, pero noong 2016 malaking fan ako ni Kyrie Irving, kaya dati ay ayaw ko kay Stephen Curry. Kaya ngayon na magkakaroon ako ng pagkakataong mapabilang sa parehong koponan niya, makalaro siya at matuto ng napakarami mula sa kanya, napakalaki ng kahulugan nito para sa akin. Ilang beses ko na siyang nakilala, napakabuti niyang tao, tunay at taos-puso siyang personalidad at isang karangalan ang makita ng personal kung paano niya ginagawa ang kanyang mga ginagawa. Talagang excited ako. Mabilis na kumalat ang video na iyon sa social media at maraming Warriors fans ang nagtaka kung bakit pa inamin ni Landeborg ang ganoong bagay. Ngunit para kay Stephen Curry, biro lamang ang lahat ng iyon. Nag-post ang star ng Warriors sa Instagram matapos mapili si Landeborg ng koponan upang batiin siya. Nagpadala rin siya ng dagdag na mensahe matapos ang mga komento nito pagkatapos ng draft. "Let's go," isinulat ni Curry. "Welcome to the Bay. Pagsisikapan kong maging bago mong paboritong manlalaro." Malaking bagay si Yaxel sa susunod na season dahil sa kanyang senior season, tinulungan ni Landeborg ang Michigan Wolverines na makarating sa NCAA Championship. Nagtala siya ng average na 15.1 points, 6.8 rebounds, 3.2 assists, 1.1 steals, at 1.2 blocks kada laro,
habang may 51.5% shooting mula sa field at 37.2% mula sa 3-point line. Sa ibang balita naman, matapos mabigo sa NBA Finals, naghahanap ang San Antonio Spurs ng mga sagot sa mahahalagang tanong tungkol sa kanilang roster. Bagamat mas maaga kaysa sa inaasahan ang naging progreso ng kanilang rebuilding process, inilantad din ng playoffs ang ilang hindi komportableng katotohanan tungkol sa koponan. Marami ngayon ang nakatutok sa kung ano ang gagawin ng San Antonio ngayong off-season upang mapalakas pa ang kanilang koponan matapos ang kanilang finals run. Maaaring kabilang sa mga hakbang na ito ang pagbabalik ng isang pamilyar, bagamat para sa ilan ay hindi gaanong kanais-nais na mukha. Isa sa mga pinakamainit na pangalan sa trade market ngayong off-season ay ang dating Spurs star forward na si Kawhi Leonard. Kumakalat ang mga usap-usapan tungkol sa posibilidad na i-trade ng Los Angeles Clippers ang all-star forward. Sa NBA draft, ipinahiwatig ni Bobby Marks na may mga playoff teams na interesado kay Leonard at kabilang umano rito ang kanyang mga dating koponan. 2 koponan lamang ang nilaruan ni Leonard bago siya mapunta sa Clippers, ang Spurs at ang Toronto Raptors. Mahalaga rin banggitin na aktibo rin umano ang Raptors sa trade market. Kamakailan lamang, naiulat na isa sila sa mga koponang interesado kay LaMelo Ball. Kung paano maaapektuhan nito ang kanilang posibleng interes kay Leonard ay hindi pa malinaw, ngunit tiyak na haharap ang Spurs sa matinding kompetisyon kung susubukan nilang kunin muli ang veteranong bituin. Na-draft si Kawhi Leonard ng San Antonio noong 2011 NBA draft bilang ika-15 overall pick. Ang matangkad at mahusay na depensibong forward ay naging isa sa pinakamalalaking tagumpay sa kasaysayan ng prestihiyosong prangkisa. Sa kanyang ikatlong taon pa lamang sa liga, nanalo siya ng Finals MVP matapos ang kanyang kahangahangang depensa laban kay LeBron James at sa Miami Heat sa NBA Finals. Kalaunan, umangat si Leonard bilang isang manlalarong may antas na pang-MVP, ngunit nagbago ng malaki ang direksyon ng kanyang karera matapos siyang magtamo ng hamstring injury noong 2017 playoffs. Naging mapait ang pagtatapos ng kanyang panahon sa Spurs matapos ang hindi pagkakaunawaan nila ng medical staff ng koponan tungkol sa kanyang injury. Kalaunan ay na-trade siya sa Toronto Raptors noong 2019 kung saan napanalunan niya ang kanyang ikalawang kampyonato at ikalawang Finals MVP. Pagkatapos ng season na iyon, lumagda siya ng kontrata sa Los Angeles Clippers. Magiging isang napaka-interesanting pangyayari kung muling babalik si Leonard sa Spurs. Makakasama niya ang isang core ng manlalaro na umabot hanggang NBA Finals, bagamat malamang na mabuwag ang kasalukuyang grupo kung matutuloy ang isang trade. Ang malaking tanong ngayon, paano kaya tatanggapin ng mga tagahanga ng San Antonio ang pagbabalik ni Kawhi Leonard matapos ang kontrobersyal na paraan ng kanyang pag-alis sa koponan ilang taon na ang nakalipas?